We worship you, we adore you, we glorify you. Thank you, Lord, for your word and the power of your word. You sent forth your word and healed them. Hallelujah to your most gracious name. Hallelujah. Magandang umaga pong muli sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa Doha, KYCM, yung mga dati kong Kaalsad group sa Doha din, at sa lahat pa po na naipo-forward ng pag-aaral na ito. Magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikisama sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mapurihan at maparangalan siya sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na magkasama-sama sa pag-aaral. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa ngiti na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa buhay na iyong ibinigay. Salamat po sa aming hininga. Salamat sa paggising niyo sa amin. Lahat ng bagay, pasasalamatan ka namin. Papupurihan at pararangalan. Panibagong lakas, panibagong spiritual na lakas. Pinadadala niyo ang inyong salita at kami nagsisigaling. Marami pong salamat in our spirit, in our soul, in our bodies, Lord. Salamat sa pangungusap ng inyong salita. Salamat, ikaw ang liwanag. We give you praise and we give you glory. In the name of the Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit will help us to understand your word. Amen and amen. So tayo po kahapon, sorry po, hindi ko po alam, kulang hindi ko nakikita. Dati po nasa side yung mga comments nakikita ko, pero ngayon po hindi. Hindi ko po alam kung ang internet namin o ang mismo Facebook Live ang merong pagkukulang. Anyway, alam ko po andyan kayo. So kahapon po ay sinimulan natin ang mga gawain ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. He never stops working. Ika nga ng isang linya ng awit. He never stops working. Hindi siya tumitigil sa kanyang pagkilos at paggawa. Kaya po, kahapon, pinag-aralan po natin sa 2 Chronicles 16:9 na minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya. Yun po. So minamasdan tayo ng Panginoon. Inaaliw niya tayo. Siyang nandyan palagi. He will never leave us nor forsake us. Ganun din, siya ang hahatol. Siyang ang makapagbibigay ng tamang paghatol sa tao sapagkat siya nakakaalam ng buong puso, walang maitatago sa kanya. At pinag-aralan din natin na binibigyan niya tayo ng ulan mula sa langit, binubusog ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang ating puso. Ang lahat pong iyan, yung ating nadadama, yung lahat ng mga bagay dito po sa lupa, sa atin, galing po lahat sa Panginoon yan. So, ngayon po ay pag-aaralan natin ang mga pamamaraan, yung pamamaraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Gusto po ng Diyos na ipahayag niya ating sarili sa atin. Hindi siya nagtatago sa atin. Hindi siya naglilihim, ipinapahayag niya para alam natin. Huwag tayong magkaroon ng pagdududa sa kanya at sa kanyang kapamaraanan. So dito po sa Isaiah, ay sa awit, in the book of Psalms, sa book of Psalm 40 verse 7. Awit, ika-4 na pong kabanata, 40, talatang 7, talatang ika-7. Ito po ang ating mababasa. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. So dito po ang sinasabi, nasa Biblia. Kaya po, binabasa natin ang Biblia sapagkat dito ang pamamaraan ng Diyos na ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya po, binabasa natin ang kanyang salita. Ito po ay mahalaga
para sa ating paglago bilang isang mananampalataya. Ang salita ng Diyos ay kasama natin all the time. Yan po ang ating Panginoon Kristo. Yung mga bagay na isinulat niya, pag-aralan po natin yan, basahin po natin yan. Sapagkat diyan natin matatagpuan, ito ay isang kapamaraanan ang ating Diyos ay nagpapahayag patungkol sa kanyang sarili. Dito po sa salita ng Diyos. So, yan po ang awit 40 verse 7. Sinasabi po doon ang kautusan, nasa kautusan ang mga turo mo. So, ang kautusan, ang turo ng Diyos, nasa Biblia po. Ayan. Susunod po, ito ang isang pamamaraan na kanyang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Kaya kapag po binabasa natin ang Biblia, ay nangungusap po ang Panginoon sa atin. Nangungusap siya. He speaks to us through His Word, ang salita ng Diyos. Susunod po, Romans chapter 1 verses 19 and 20. Sa book of Romans chapter 1 verse 19 and verse 20. Nito po ang ating mababasa. Romans chapter 1 verses 19 and 20. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. O yun po, no? Sinasabi na dito. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Marami pong mga tao nang sasabi, nasa ng Diyos? Bakit di ko siya nakikita? Ba't di ko siya nadarama? Yan po ang madalas na para bagang sa kanilang palagay, iniwanan na sila ng Diyos. Alam niyo po, sinasabi ng salita ng Diyos, ang kalikasan. Kanina po, sobrang dilim. Ngayon, medyo lumiliwanag na. Dito po ay pasado 6:00 na ng umaga, pero madilim na bandilim pa po dahil nga sa winter time. Hanggang August po yan. June, July, August po ang winter dito. Kaya ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa kalawakan ay nagpapahayag na mayroong Diyos. Marami pong ang nagsasabing nasaan. Hinahanap nila. Nandyan po. Kahapon nga po, di ba, pinag-usapan natin. If you seek me, kung talagang hinahanap mo ko, matatagpuan mo ko. Di mo lang sinasabing nasa ng Diyos dahil nagkukulang ka ng pananampalataya o isinusumbat mo sa Diyos na wala siya. Hindi po totoong nawawala siya. Hindi po siya nawawala. He is available all the time. Kaya nga, basahin po natin uli yung sinabi niya, Romans chapter 1 verses 19 and 20. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, sabi niya. So kung ano man ang patungkol sa Diyos, maliwanag yun. Hindi siya nagtatago, hindi siya nasa dilim, siya nasa liwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Ipinapahayag na ng Diyos ang kanyang sarili, ang pamamaraan. Ano ang kapamaraanan niya dito? Likhain ang sanlibutan. Magmula nung likhain niya ang sanlibutan, nagpapahayag siya, mayroong Diyos na lumalang sa atin. Mayroong Diyos na gumawa ng latang bagay nito. Ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Pagdating po ng panahon at tayo haharap sa Diyos, hindi natin maidadahilan, hindi kita nakita, hindi kita nadama, nasaan ka, wala ka. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, syempre nagpapahayag siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Pagkatapos ang kalikasan, ang lahat ng kanyang ginawa.
ay nagpapahayag na mayroong Diyos. Papaano na pananatili ang ating mundo, the earth, na hindi siya bumabagsak, siya'y nakahang sa kalawakan. Di po ba? And it goes around the sun. Hindi po nagbabago yan. Year after year, year after year, pagmula ng ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Sino po ang lahat ng nagpapanatili ng bagay na yan? Ang Diyos po na lumalang sa atin. Alam niyo po, kahit na isang tudlik lang na pagbabago ang mangyayari, malaking impact yun sa buong mundo. Ang maliit na pagbabago lang. Kaya nga, pasalamatan po natin ang Panginoon. Tignan po natin ang kalawakan, appreciate natin na may bukang liwayway, meron ding gabi. Lahat ng mga bagay na ginawa, ang mga puno, ang mga halaman, lahat ng mga bagay na kalikasan, hindi ginawa ng tao, ang Diyos ang gumawa. Susunod pong talata, Romans chapter 2, verse 15. Dito rin po sa Tagalog ay Roma chapter 2, verse 15. Basahin po natin. Romans chapter 2, verse 15. Ipinakikilala ng kanyang gawang nakasulat sa kanilang puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsay sila'y sinusumbatan at kung minsan na may ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. So, meron pong ibinigay sa atin ng Diyos yung konsyensya. Yung budhi na tinatawag. It speaks to us inside. Kaya nga po, kung hindi natin masasabing makikita natin doon, nagsasalita pa rin siya sa atin. Ang hindi lang natin alam ay, ang laging sinasabi, hindi ko alam na siya'y nagsasalita sa akin. Kasi po, kapag ang ating kaisipan at damdamin ay hindi pinapansin ang patungkol sa Diyos at ang mga patungkol sa lumalang sa atin, hindi natin siya talaga maririnig kahit na siya ay magsisigaw. Alam niyo po, ang ating Diyos hindi siya sumisigaw. Hindi po siya sumisigaw. Pero inilagay niya sa atin na meron po tayong konsyensya yun. Conscience. Inilagay po ng Panginoon yan. Kaya nagsasalita rin siya sa atin. Kaya kung minsan hindi man natin iniisip ang mga bagay na yon, merong napupunta sa ating kaisipan. Nagsasalita po ang Panginoon. Let us listen to Him. Bawat tao po yan. Kaya nga, hindi po natin maisusumbat, sabi ko nga, na wala ang Diyos. Even in yourself, your conscience speaks to you. Mayroon po. Kaya nga, makinig tayo ng mabuti sa Kanya. Minsan warning, minsan dreams and visions, iba't iba po ang Kanyang kapamaraanan para magpakita sa atin o para marinig natin siya o para makipag-usap siya sa atin. Gusto niya yon. Gusto niya tayong laging kinakausap. So, sa konsyensya natin, sa ating budhi, siya rin ay nagsasalita. Ngayon, nasa sa atin na lang kung naririnig natin siya o hindi. Kung minsan sinasabi natin, bilang mananampalataya, pinaisip sa akin ng Panginoon yun. The Lord was speaking to you. Talagang pinaisip ng Panginoon yun sa iyo. Napakabuti po ng ating Panginoon. So, Hebrews chapter 1 verse 1. Dito naman po sa Hebreo. Hebrews chapter 1 verse 1. Basahin po natin, Hebrews chapter 1 verse 1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, ganun din po, sa lumang tipan, nakikipag-usap ang Diyos sa mga propeta. At kung ano ang sinabi ng Diyos sa mga propeta, yun ang kanilang ipinapahayag. Kaya lagi po ninyong makikita, mababasa sa salita ng Diyos. Thus saith the Lord.
Ito ang sinasabi ng Diyos. Because they are God's spokesman. Sila ang tagapagsalita ng Panginoon. He used the prophets. Kaya nga they were called prophets. Nagbibigay sila ng warning, nagbibigay sila ng kasiyahan sa mga tao, nire-reveal nila, ipinapahayag nila kung ano ang nasa sa isip at nasa damdamin ng Diyos. Nagbibigay siya ng babala, nagbibigay siya ng alalahanin siya, remember the Lord. Yan po ay sinasabi niya sa pamamagitan po ng mga propeta. So, isa pong kapamaraanan yun. So, sa pamamagitan ng mga propeta, kinakausap ng Diyos ang mga tao. Kaya kapag binabasa niyo po, sabi ko nga, ang sa Lumang Tipan, masasabi, lagi nakalagay doon, ito ang sinasabi ng Diyos. Katulad po ni na Elijah, Elisha, yan po. Kahit po si Moses, ayan, ang mga propeta, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, yan po mga ganun. Nagsasalita sila. At yan po, hindi naman sila nagsabay-sabay na nabuhay. They were one after the other. All throughout sa Lumang Tipan, nagsasalita ang Panginoon through them sa pamamagitan nila. Tapos po dun sa verse 2, Hebrews chapter 1 verse 2, unang kabanata, talatang 2 naman ngayon, ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siyang itinalagan niyang may-ari ng lahat ng bagay. So, sa bagong tipan, sa tinatawag po nilang gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John, doon po nakapaloob ang mga salita ng ating Panginoong Kristo. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. Kaya mababasa po natin yan in John chapter 1. Doon po ipinapahayag sa atin na ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Siya'y nagkatawang tao. Kaya dito po, nakalagay po dyan, John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. John chapter 1 verse 14, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak, the only begotten Son. Ang Diyos ay nagpakita sa pamamagitan. Kaya, kahit po dun sa John chapter 1 verse 1, dito po sa Bagong Tipan, sa Mabuting Balita, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Sa pasimula, it means, nung pinasimulan ng Diyos ang lahat ng bagay, nandun na yung salita. The word, yung salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. So, ang salita, the word became flesh. Nagkatawang tao. Yun po ang sinasabi. Kaya nga, sa ating kapanahonan ngayon, the Lord has spoken. Siya'y nagsalita, nagturo, nangaral, nagpagaling. Pero syempre, ang pinakamataas na sakripisyo na ibinigay sa atin ng Panginoon, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y nabuhay na muli bilang patunay na siya nga ay Diyos. Kaya nga, siya'y nagsalita sa atin. Kaya napakaraming mga kapamaraanan ang ginawa ng Diyos para mahalata natin siya. Maraming mga tao, they ignore. Ayaw nilang pansinin. They don't want to read the Bible. Ayaw silang papagbasahin ng kalaban na magbasa ng Biblia. This is the Word of God. Ito ang salita ng Diyos.
The Word of God. Kaya kapag binabasa natin ito, nangungusap ang Panginoon sa atin. Siyang una na nangungusap sa atin. Kaya ganyan ang kapamaraanan niya. He is everywhere. Kahit saan siya nariyan. He created all things. Ayun po, medyo lumiliwanag na sa labas. Kanina po, napakadilim. Ngayon po ay 6:23 na dito ng umaga. Lumiliwanag na po. Napakabuti ng Panginoon. Pagmasdan ng kanyang mga bagay na ginawa, pasalamatan siya, papurihan siya, dakilain siya. Kuminsan kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, para bagang nawawala ang Diyos, hindi po siya nawawala. He is always present. Kaya kahit na ano po ang sitwasyon natin, magpuri tayo, magpasalamat sa Kanya. He is more than enough. Siya'y nakahihigit. Kapag siyang nasa atin, we have everything. Kapag siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, magiging maaliwalas ang ating buhay. Oo, meron man tayong nagiging pagsubok, pero hindi nananatili ang pagsubok na yan. We overcome it sa pamamagitan din, na pagtatagumpayan natin yan, sa pamamagitan din ng ating Panginoong Kristo. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Di niya tayo iiwanan, ni pababayaan pa man. So napakaraming kapamaraanan ang ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Nangungusap siya sa atin. Sa pamamagitan ng paglikha, siya ay nangungusap sa atin. Sa pamamagitan ng konsyensya ng tao, binigyan tayo ng konsyensya. Nangungusap siya sa atin. Inward, dito na. Tapos po, sa pamamagitan ng mga propeta, yung sa lumang tipan, siya nagsasalita. At siyempre po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, siya nagsasalita. Kaya nga, nung tinatanong siya ng mga alagad, sabi niya, show us the Father. Sabi niya ganun. Pakita niyo sa akin, pakita niyo mo sa amin ang Ama. Kasi sinasabi ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya ng Panginoon Kristo. Sabi niya, show us the Father. Anong sabi niya? Kung nakita mo ko, nakita mo na rin ang Ama. Because they are one. At kung nakita natin ang Panginoon Kristo, nandun din ang banal na Espiritu. Hindi mawawaglit yun. They are always present because they're one. So yung hindi nakikita ay nagpakita. At ngayon nababasa natin, nai-imagine natin sa ating kaisipan na siya'y nandyan. He is ever present. Di pa siya nag-absent. Di nga siya natutulog. Di man siya nagpapahinga. He is on the dot all the time. 24 hours a day, He never stops. Kaya po, lakasan po natin ang loob natin. Ang ating Diyos di natutulog. He knows everything and anything about us. Patungkol sa atin, kilalang-kilala niya tayo. Walang nawawaglit sa Kanya sa bawat isa sa atin. Sabi nga niya, isinulat ang ating mga pangalan sa Kanyang palad. Napakalaki ng palad ng Diyos kung i-imagine natin na nakasulat lahat doon ang mga pangalan ng mga taong nabubuhay. Purihin ng Diyos. Purihin ang Kanyang kadakilan. Purihin ang Kanyang kapamaraanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pamamaraan, sa kapamaraanan mo, your ways, O Lord, na ipinapahayag mo ang iyong sarili sa amin. Salamat po. Di ka natutulog, di ka namamasyal. Lagi kang gising all the time. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan sa tuwing ito'y aming babasahin. You are an ever-present God. Hindi ka tumatalikod sa amin. Hindi ka bingi. Ikaw ay Diyos na nakakarinig. Maraming pong salamat. Ano man ang nararanasan ng aking mga kapatiran, Panginoon. Ano man ang kanilang binibit-bit ngayon. Nasa
ibigay nila iyon sa iyo, ipagkatiwala sa iyo, sapagkat ikaw ay higit sa lahat ng bagay. At kapag ito isinuko at pinagkatiwala sa iyo, maraming himala ang iyong gagawin na hindi kayang gawin ng tao, ikaw lang makagagawa. Papasalamat kami na ikaw ay Diyos na buhay. Oo, hindi ka namin nakikita sa aming mga mata, pero nandyan ka palagi. Purihin at dakilain ka. Maraming salamat, aming Diyos Ama. Jesus is the way to you so that we may know you. Thank you, Holy Spirit of the living God. Purihin ka, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasiguruhan, the security, at nadadama namin yan. Hindi lamang kathang-isip, kundi katotohanan, sapagkat ang mga salita mo ay totoo. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Paalalahanin mo kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay. Yes, namatay ka bilang tao para sa amin. You died so that we might live. Ika'y namatay upang kami mabuhay. Thank you. Maraming pong salamat. We give you all praise and all glory, all honor, all adoration and thanksgiving to our precious Father in heaven. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, our Redeemer, our intercessor in heaven, and by the power of thine Holy Spirit, who makes sure we are cared for, and the fire of the Holy Spirit will keep us burning for Him. In Jesus' name, amen and amen. Tanggapin ang mga himala na kailangan mo, kailangan natin. Ang Diyos ay buhay at buhay kailan pa man. Tanggapin ang kagalingan sa mga may karamdaman. Tanggapin ang lahat ng pangailangan upang matustusan ang mga gastos sa ospital. Tanggapin ang biyayang umaapaw, siksik, liglig at umaapaw na biyaya at favor ng Panginoon sa atin. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming pong salamat. God bless po.